Hello guys! Welcome back uli sa aking munting channel. May gagawin na naman tayong isang Hanabishi water heater. Ayan. Ang problema nito ay may power pero hindi na umiinit ang tubig. So ayan guys, bago natin ito saksak, ay tingnan muna natin yung kanyang nameplate kung ito ba ay 220 o 110. Ayan. 220 volts at 50 watts. So napaka-importante nito guys bago natin isaksak. So baka lalong lumaki ang problema pagka 110 at isaksak agad natin. So ito naman yung kanyang loob. Ayan, at maraming mancha. So, yung kanyang hot plate. So ibig sabihin lang ito ay gamit na gamit. Itong water heater. So walang gagawin natin dito guys ay sasaksak muna natin kung may power nga talaga. So, kung makikita natin na hindi magkitrip yung kanyang thermostat. So, pailawin muna natin yung kanyang indicator light. Tapos, hintay lang natin ng mga ilang minuto na pag hindi nag-trip, ay okay. Ayan, umilaw yung kanyang indicator lamp sa kanyang power on switch. So, hintay-hintay lang natin na pag hindi ito nag-trip, ibig sabihin ay okay yung kanyang switch at saka yung kanyang thermostat control. Yung thermostat control niya nasa ilalim po guys. So, ayan. So, okay naman siya at hindi siya nag-trip. So, ibig sabihin na okay itong kanyang switch. So, ang gagawin na lang natin dito guys ay bubuksan ko na kaagad ito. So, proceed na tayo dun sa pinaka heater niya, yung sa loob. So, bali, bubuksan na natin ito guys, para makita natin yung kanyang filament coil, yung kanyang heater mismo sa loob. So, ito na guys. Ayan guys, buksan na natin. So, yan. So, bali siya lang kanyang tornilyo, tapos meron lang siyang mga nakalak. So ayan guys yung kanyang loob. Mapapansin ninyo ay malinis yung kanyang loob, no? So, ito guys yung kulay pink, ito yung kanyang line. Yan yung kanyang line sa line 1. Itong kabila, itong puti, ito ang kanyang neutral. So, nasa gitna na yan guys, yan ang kanyang thermostat. So, bali guys, ang gagawin natin, tetesting na rin natin. Gagamit tayo ng analog multimeter. Yan. So, test muna natin itong analog. Kung okay. Ayan, pumalo. So, kahit ano naman tester guys, pwedeng gamitin dito. No? Pwede tayong gumamit ng digital. Pero ang pinaka-paborito kong gamitin dito ay analog. So, pumapalo lang yung kanyang pointer guys. So, ayan guys. Ito guys yung napapansin yung paikot niya. Diyan nakalagay yung filament coil niya. Yung umiinit guys. Yan. Bali ito guys, fixed type. Cement type siya. So, continue test natin guys. Ayan. So, mapapansin nyo guys, hindi siya pumapalo. Ito pagka kinakabit ko sa kanyang line 1 at saka sa neutral. So, hindi makita guys yung kanyang pointer. So, lapit natin. Kaya na kayo guys kasi wala tayong cameraman. Nag-iisa lang tayo rito. So, test ulit natin. Ayan. So, nakikita natin yung pointer, no? Tapos, lagay ulit natin yung pula sa line, yung itim sa neutral. Yun. So, talagang hindi siya pumapalo guys. Open circuit. Yan. Open circuit yung kanyang filament coil. Testing natin itong neutral sa kanyang thermostat switch. So, pumapalo yung kanyang linya. So, natin testing itong kanyang line. Papuntang thermostat. So, okay guys. So, okay ito. So, buo yung kanyang linya. Papuntang thermostat. So, bagay ang problema lang nito ay itong
filament coil na nasa loob. Complete na to. So mahirap itong referent guys kasi fixed type to. Hindi katulad ng iba na naka-open lang guys. So guys, medyo mahirap i-referent yung mga ganitong klase na water heater. Naka-fixed type yung kanyang filament coil. Pero itong kanyang switch ay buo at yung kanyang thermostat na nasa ilalim ay buo rin. So wala tayong magagawa rito kung hindi ibalik na lang sa may-ari. Guys, balik na lang tayo ng panibago. So ayan guys, so wala na tayong magagawa rito kasi open circuit na yung kanyang filament coil. At maganda rito, palit na lang ng bago guys. So ayan guys, maraming salamat guys at nakapagbigay tayo ng munting idea. Palike and share at subscribe na lang po ng ating munting channel. Maraming salamat sa panonood.